Instrumentation and DOS and Metrology Section, DOST, Metals Industry Research and Development Center. Hi, sir. Hello. Dito po kayo. Good morning. Engineer Romel Coronia. Yes. Tama po ba? Tama po. Yung topic natin today ay yung hybrid road train. Yung last yung time sa launch. Pampanga, yes. Ito yung nagkaroon siya ng public demo sa Clarkfield. Sabi nga Pampanga. nila, ito na nga ba ang sagot sa problema ng ating Traffic. mass transportation dito sa Pilipinas, di ba? Sir, engineer, no, can you walk us through the hybrid train, road train natin ngayon? Okay. Yung ni-launch recently. Actually, yung hybrid road train is isa sa mga product ng program ni Secretary Montejo, addressing yung national pressing yung problem natin on, sa disaster mitigation, and then malnutrition, and then the last one is yung mass transport program. So sa hybrid, it's like articulated buses siya, 5 coaches. So yung panghuli is more on power coach, nandun siya yung power. Pero yung apat is nandun yung passenger. Ilan po ba yung capacity ng Yun. passenger? It can accommodate up to 240 passengers. Per coach, ilan? Per coach, nasa 60 to 65. Bawal sabit, ah. Actually, Oh, may sabit. May provision for sabit. Yun nga 60 to 65, nakaupo o may Oo, nakatayo? actually parang LRT or MRT. so may May provision naman perimeter for sabit. seating, may mga nakaupo and then may mga nakatayo din. Bawal kandong, ah. Bawal. Sir, gaano kabilis yung capacity nitong ating tren? So, ang design road na train. ang design natin is speed. up to 60 kilometers per hour. Pero tested na yan, 50 kilometers per hour up to 60 kilometers per hour. For city driving na. Oo. At saka ang kagandahan dito, sir, di ba, ito ay Filipino-made. Yes. At lahat ng parts ay available dito sa Pilipinas. Itong hybrid road train natin is locally fabricated talaga. May mga bus manufacturer tayo dito. Under the Makibayan program, tinawag natin yung expertise ng mga private, public, and then academic. So, na-develop natin yung hybrid road train. Ayan. So pag if ever masira ito, magkaroon ng problema, glitches, wala tayong maririnig na Sa sinasabi parts. na naantay pa yung parts from Yun. this country eh. Yan, tama yun. So, anytime, pag halimbawa kailangang parts, nandyan sila. Available dito sa Pilipinas yung mga parts niyan. Saka, kaya sinabi nating hybrid is that it's combination ng diesel at saka electric. Okay. So, hindi siya pure diesel, not like yung mga buses dyan, Yes. pure diesel. So, hybrid, ibig sabihin, yung battery, nagbibigay ng power and then Yun. yung diesel. Energy saving siya. Eco-friendly at saka Eco-friendly. energy saving din. So, ano ang mileage na nakukuha dito sa hybrid na ito? Ilang per kilometers per liter or per... Okay, dun sa testing na ginawa namin sa Clark, at cash load, ibig sabihin na 240 capacity na load, umabot tayo ng 2 kilometers per liter. 2 kilometers per liter. And ang consumption ng electricity, kailan pumapasok yan? Kasi kung hybrid, when does the electricity come in that you use it and when does the Tama. diesel come in? Okay. Yung design niya is parang naka-series, hindi lahat kumukuha sa diesel. Okay. So once na kailangan natin ng additional power, magbibigay yung battery. Okay. So ang tawag namin doon is 50-50 power sharing. And then pag nag-brake siya, not like yung mga ordinary buses na pag nag-brake, wasted na yung energy. Ito naman, pag nag-brake siya, i-charge niya ngayon yung battery. Bumabalik siyang ganun. So yun yung... Yun yung nandoon sa fifth coach eh, no? Tama. Yun yung design ng mga scientists. Galing, So galing. ganito, pag gaano katagal o bago ka kailangan mag-full charge ka uli o maglagay ng crudo? Okay. How many days, if ever? Yung genset natin, ang full tank niyan is nasa 650 liters eh. Okay. So kahit isang araw tayong tumatakbo yan, kaya yan. And then yung battery naman,
deep cycle yan na kasi pag naka-standby, automatic sinacharge nung Yes. genset. Yes. So, wala pang record na talagang na fully drained yun base doon sa testing namin sa hybrid. Oo. Maybe my question kasi maganda ito kung magagamit nga natin dito sa Metro Manila, no? Pero ang balak ba ninyo ibenta ito sa mga private bus companies o ang gobyerno na mismo ang magpapatakbo? Ito, Ay, hindi okay. masabi. Hindi, nandun na yung technology, Yes. Nandyan na. Available na sa DOST. Ang hinahanap natin ngayon is yung mga private companies na or pwede nating ipa-adapt. Makausap. Ang tawag natin dyan is technology transfer naman. Kasi Yes, sir. Kasi ang tingin ko problema kung ibebenta ninyo sa iba't ibang mga bus companies dito, hindi nagagalaw ang EDSA. Dahil pag mag-overtake sila, no, at walang disiplina, talagang kawawa tayo. Tanggalin Ngayon, mga bus, ito palit. Yes, yun ang kwan. Tanggalin lahat ng mga private bus operators na yan at isa lang ang bus operator na tatakbo dyan sa EDSA. Tingin ko, gaganda ang traffic natin. Tanong ko lang din, ilang years po ba ito ginawa? Tsaka magkano yung nagastos natin? We started yung R&D nito 2012, so almost 3 years na. No? So yung development cost niyan halos nasa 45 million. 45 million isang ganito. Isang ganyan. Kasi mayroon kaming isang model pa, we call it yung light CRT naman. Mas maikli siya. This is 40 meters yan, yung length 40 niya. meters. So how many coaches? 5 coaches din, pero the other one is 30 meters naman. So, para sa mas masisikip naman na daan. Sir, may question po ako. Ngayon po, dinidemo nyo ito sa Clark, Pampanga. May plano rin po ba kayo i-demo dito sa Metro Manila? Okay. Sa ngayon, nasa Clark siya, no? Mayroon tayong free ride din doon sa Clark. And then, last week of July, magkakaroon tayo ng National Science and Technology Week. So, isa sa mga ipipicture yan, yung hybrid road train. Magkakaroon siya ng demo ride sa SMX, MOA. Ilan po ba yung ganyan na nagawa? Ito yung hybrid road train, isang first model pa lang. Pero maraming project. We have yung automatic guideway transit. Yung design po ba niya is friendly for the PWDs? Isa sa mga mayroon siyang platform. Yung isang coach niyan, may isang platform para makapasok. And then the other coaches, talagang step na. Step na, okay. And ito ay fully air-conditioned? Yes, Fully let's air see. condition siya, locally supplied ng mga manufacturer dito. So hopefully, sir, kailan kaya parang yung forecast natin na makikita na natin to sa daan? Yun, kung gaano Depende sa mga ka-aggressive yung yung Mga mga private companies. mga investor. Depende. Hindi, gobyerno na lang. Ako rin. Pero nag-propose ba kayo sa Isa government? na lang. Okay, ganito. Did you have the chance to propose? Mayroon na tayong MOA with Metro Cebu na i-adapt nila yung light CRT natin. And then mayroon na rin parang meeting with the Clark Development Corporation para isa yan, i-adapt nila diyan para sa mga locators naman nila within yung free zone. Ito magandang tanong. May special training ba yung mga drivers na magmamaneho nito? Dahil masyado mahaba. No, sa likulang Super baka- professional. Paano pag nag-U-turn Tama. na pag may U-turn talagang ganun. Ay, yung restriction ng driver namin, usap nga kami hanggang 1, 2, 3. Ito kasi, articulated siya. No? Siguro naman, nandyan yung science and technology. Tuturo pa rin natin. Isa sa mga gagawin natin para may ibigay natin yung technology sa kanila. Kasi ang ikot niyan kung iniisip ko sa EDSA ang ikot niyan sa may rotonda ng MOA. Dahil wide Yes. Wide yung turn. Tapos yung ikot sa dulo sa may monumento. Dahil Ah, paikot yun yun. din. Yes.
Tsaka, Pag may special lane siya, yun, tama-tama yung sinabi mo, sir. MOA, and then babalik sa Monumento, Monumento. yun lang. Pero kung maraming unit yan, mabilis yung Mabilis. ano. Kasi 23 kilometers ang EDSA, kung tumatakbo lang yan ng kahit 30 kilometers. So, Hindi, mga- kaya nga tatanggalin natin yung private buses. Oo. Para yun lang. Yan na. at saka pag... Yun yung ano, sir. Wala nang unahan ngayon. Wala nang unahan. Wala nang unahan. When you do At saka that. lang stops niya, parang dapat yata may designated or else kung saan, parang Saan dalawa saan. Meron bus. naman talaga tayong designated Ang routes. susunod Ang problema lang, hindi niya Yun nga, ang susunod. tanong, ano nangyari sa mga letter Yes. stop? Hindi na sinusunod Hanggang yun. ngayon, wala na. So, ang dami naman tayo. May Hindi question naman po ako susunod. kasi concern ang ating mga mga kasangbahay din na kung magkano nga itong pamasahe dahil syempre yung mga LRT, MRT, mura lang yan. Mga ano, di ba? 9 pesos, 8 pesos till 15 15, ganyan. Wala pa yan. Opo, pero magkano po yung nakikita yung Ah, If ever. Ganito, ano, yung may Competitive. provide lang is yung R&D cost. Ano. So, pag nagkaroon na tayo ng mass production yan, nalilesen naman yung ganun. Yes. costing? Tingin ko, ano, magiging Competitive compatible, price na. competitive yung presyo natin dyan. Kasi locally manufactured. Oo. Actually. That's good. Ayan. Kailan po ulit pupunta sa SMS? Ang hybrid road train Okay, na yan? last week of July, magkakaroon tayo ng demo diyan. Invite natin yung mga kabayan natin Go dito ahead sa po. Metro Kasambahay, ano? Para at least masakyan nila yung first Filipino-made na Galing. hybrid road train. Ganda. Kahit sino po ba pwedeng sumakay? Pwede. As long as pumunta It's doon. free ride. Okay. Ayan, maraming salamat sa Engineer Romel Coronia, Maraming Chief salamat. Instrumentation and Metrology Section, DOST Metals Industry Research and Development Center. Thank you so much. Thank you din. Atid mo na si Sir sa labas. Thank you, Sir. Sige. Thank you, Sir.